Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1591. Katulad ng naisip ko, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kung hindi siya sanay, nasusuka na siya. Ang 5 laso na hayop ay talagang kumakain ng mga bangkay para lumaki. Mayroon ng mahigit 100 sa kanila. Siyempre, ang 5 poison beast na ito ay hindi pa ganap na lumaki. Kung ikukumpara sa mga nakita ni Yezuan, sila ay mas maliit. Malamang nasa 2nd antas lang sila ng Undying Soul Realm. Ang 5 poison sect ay talagang malupit. Maging ang kanilang mga alagad ay hindi pinabayaan at ginamit bilang mga sakripisyo. Gayunpaman, iniskan ni Yezuan ang lugar gamit ang kanyang Eye of Revelation at nakakita ng 5 figure sa ilalim ng Black Light Pillar. Ang 5 sect leader ng 5 poison sect. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang 5 taong ito ay tumutugma sa 5 tribo ng 5 poison sect. Bilang karagdagan, lahat sila ay nasa 5th antas ng Undying Soul Realm. Walang duda na sila ang 5 sect leader ng 5 poison sect. Sa oras na ito, ang 5 taong ito ay nakatayo sa gitna ng itim na liwanag na haligi. Mayroong isang hanay sa labas ng haligi na sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng itim na liwanag na haligi at ibinabalik ito sa 5 tao. Ang kanilang mga aura ay patuloy na lumalaki. Kaya ang sakripisyo ay pangunahin upang madagdagan ang kanilang lakas. Ang 5 laso na hayop ay pangalawa lamang. Agad namang nag-react si Yezuan. Nahulaan niya na gustong gamitin ng 5 sect leaders ang pagkakataong ito para makapasok sa ika-6 na antas ng Undying Soul Realm. Kung ito ay 5 5th level Undying Soul Realm experts lang, hindi natatakot si Yezuan. Gayunpaman, kung lahat sila ay makapasok sa ika-6 na antas ng Undying Soul Realm, ito ay magiging medyo nakakalito. Pagkatapos ng lahat, ang 5 taong ito ay ang mga sect leader ng 5 poison sect. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay namumukod-tangi at hindi madaling harapin. Kung ganoon, dapat silang patayin bago sila makalusot. Hindi bababasa, dapat silang magambala. Pumunta ka. Sa sandaling iyon, direktang ipinatawag ni Yezuan ang Old Tree at ang 2 pa at direktang sinisingil. Ang biglaang paglitaw ng kanilang mga aura ay agad na nakakuha ng atensyon ng nakapaligid na 5 Poison Divine Sect Elders. Dapat galing sila sa 100 Beasts region. Patayin mo sila, hindi natin sila hahayaang makagambala sa mga sect leaders. Kaagad, ang lahat ng matatanda sa 3 at 4 na antas ng Undying Soul Realm ay sumugod kay Yezuan. Nakakalungkot na ang labanan ngayon ay ang pinakamahalaga. Dahil dito, hindi na kailangan pang magpigil ni Yezuan at direktang hiniling sa Ghost Dome Great Emperor na gamitin ang kanyang Undying Fighting Soul. Para sa kanya at sa matandang puno, sila ang namamahala sa pagharang sa mga matatanda. Swish! Ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen, na nag-activate ng kanilang Undying Battle Souls, ay nadagdagan ng 2 beses ang lahat ng kanilang mga katangian. Agad silang nagbukas ng madugong daanan habang sumusugod sila patungo sa halijing itim na liwanag. Kasabay nito, ang kalooban ng kamatayan ng Ghost Dome Great Emperor ay isinaaktibo, na muling binuhay ang daan-daang libong mga bangkay sa ibaba. Gayunpaman, masyadong walang muwang si Yezuan dahil ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay biglang hinarang ng formation sa altar. Emph, isang junior na walang pangalan ang talagang naglalakas loob na lumapit at guluhin tayo. Nililigawan mo talaga si kamatayan. Thulism Society 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 Thulism Societies. Bang! Ang Black Light Pillar ay biglang naglabas ng itim na aura na direktang tumagos sa Ghost Dome Great Emperor. Sa kabutihang palad, ang mga pinsala ng Ghost Dome Great Emperor ay hindi lalampas sa 4/5 bahagi at maaari pa ring gumaling.
Gayunpaman, naging solemn na ang ekspresyon ni Yezuan nang makita niya ang eksenang ito. Mabilis niyang pinabalik ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen sa planting space. Masyado siyang pabaya. Sa Eye of Revelation, talagang hindi niya nakita ang protective formation sa altar. Hindi rin niya inaasahan na ganoon kalakas ang Porma Sion. Ang pag-atake ngayon ay napinsala na ang 3/5 ng Ghost Dome Great Emperor, na halos pumatay sa kanya. Kapag namatay ang Ghost Dome Great Emperor, mawawala ang epekto ng Undying Battle Soul. Sa makatuwid, hindi siya maaaring mamatay. Dahil iyon ang nangyari, binago ni Yezuan ang kanyang plano at pinatay muna ang mga nakakainis na elder na ito. Kung tungkol sa pagbuo, iiwan niya ito sa daan-daang libong mga bangkay ng labanan. Sa isang iglap, kinokontrol ng Ghost Dome Great Emperor ang mga bangkay ng labanan at sinugod patungo sa altar. Ang mga eksperto sa Five Poison Divine Sect ay ipinadala sa mga frontline upang salakayin ang 100 Beast Region. 2 batch sa kanila ang pinatay ni Yezuan. Sa makatuwid, walang maraming eksperto ang natitira. Gayunpaman, ginamit ng Five Poison Divine Sect ang Sacrificial Formation para puwersahang itaas ang 10 eksperto sa Undying Soul Realm sa ika-4 na baitang. Sa kasamaang palad, ang antas ng paglilinang na ito ay hindi nabanta kay Yezuan. Sa wala pang 10 segundo, 13 sa ika-4 na baitang Undying Soul Realm Expert at mahigit 30 third grade Undying Soul Realm Expert ang napatay lahat. Bilang karagdagan, ang daan-daang 5 laso na hayop na hindi pa mature ay napatay din. Wala kahit isa sa kanila ang naiwan. Matapos kolektahin ni Yezuan ang mga interspatial na singsing ng mga taong ito, pinalaki niya ang altar. Ang daan-daang libong bangkay ng labanan ay hindi man lang makalapit sa altar. Direkta silang pinutol ng itim na aura. Kailangang malaman ng isang tao na ang itim na haligi ng liwanag na ito ay pinaliit mula sa kanilang mga kaluluwa. Nang makita ng 5 sect masters na ang lahat ng mga eksperto sa ilalim ng kanilang command ay pinatay, hindi nila maiwasang mabigla. Isang bangkos ng basura, kahit tumaas ang kanilang cultivation level, basura pa rin sila. Saan nanggaling ang mga taong ito? Paano sila nakapasok sa Five Poison Divine Sect? Siguradong hindi sila mula sa 100 Beast Region. Isang tao, isang demonyo, at isang bihirang mutated beast, ang Ghost Dome Great Emperor. Dapat ay sa ibang lugar sila nanggaling. Kahit ano paman, hindi nila masisira itong pormasyong ito mula sa 10-10 milyong kaluluwa. Mapapanood lang nila. Pagkatapos ng panahong ito ng pagpipino ng kaluluwa, ang ating mga kaluluwa ay naging lubhang malakas. Hanggat ang sakripisyo ay kumpleto, tiyak na lalampas tayo sa ika-6 na baitang Undying Soul Realm. Sa hinaharap, ang ating bilis ng paglilinang ay tataas ng husto. Hindi imposibleng maabot natin ang reaching heaven state. Huwag kang mag-alala sa mga junior na iyon sa labas. Hanggat magtagumpay tayo sa pagkakataong ito, pabayaan ang Five Poison Divine Sect, kahit na ang lahat ng mga tao sa Five Poison Realm ay mamatay, ano? Sa ilalim ng itim na haligi ng liwanag, ang Sect Masters ng Five Poison Divine Sect ay nakikipag-chat na may nakaka-relax na ekspresyon. Ang Porma Sion na ito ay itinayo ng 10-10 milyong kaluluwa ng mga sakripisyo. Kahit nadalhin ng 3 City Lords ng 100 Beast Region ang kanilang mga eksperto dito, hindi nila ito masisira, kaya hindi sila nag-alala. Sa oras na ito, pinatay ni Yezuan ang lahat ng buhay na nilalang sa paligid ng altar. Ang epekto ng Undying Soul Realm ay nawala na rin. Masyadong malakas ang Porma Sion na ito. Kahit na gamitin ko ang Unicorn Descent, sa tingin ko ay hindi ko ito masisira. Tumingin si Yezuan na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay direktang minarkahan niya ang Sect Master ng Sky Spider Sect at sinubukang gamitin ang Eye of Assassination. Ding! Nabigo. Na-notify ang system. Ito ang unang pagkakataon na nabigo si Yezuan. Tila napakalakas ng Porma Sion na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa ito nakita ni Yezuan noong una gamit ang Eye of Revelation. Gayunpaman, mayroon pa ring trump card si Yezuan, at iyon ang Eye of Space. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong walang muwang. Noong una ay gusto niyang mapunit ang espasyo at dumaan sa formation, ngunit nalaman niya na ang kabilang dulo ng luha ay lumitaw sa labas ng formation. Ang Porma Sion na ito, na nabuo mula sa kombinasyon ng hindi mabilang na mga kaluluwa,
ay talagang hamarang sa luha sa kalawakan. Ito ay hindi bababa sa isang pormasayon ng reaching heaven state. Ito ay mahirap. Hindi ko inaasahan na ang 5 Poison Divine Sect ay magkakaroon ng reaching heaven state formation. Isa itong trahedya. Kabanata 1592. Ang mga elite ng Ascension Realm ay maaaring maghiwa-hiwalay ng espasyo upang makisali sa labanan. Si Yezuan ay mayroong Eye of Space, kaya maaari niyang gamitin ang kakayahan ng espasyo ng maaga. Ngunit ngayon, ang kanyang Eye of Space ay walang epekto sa pormasayon na ito. Nangangahulugan ito na ang espasyo sa loob ng formation ay napaka-stable at hindi masisira. Ang pormasayon na ito ay katumbas ng kapaligiran sa loob ng katawan ng isang elite ng Ascension Realm. Ito ay napaka-stable, kaya walang mga puwang sa loob. Gayunpaman, nakita ni Yezuan ang kahinaan ng pormasayon na ito, at iyon ay puwersa ng kaluluwa. Hanggat ang enerhiya ng kaluluwa ay patuloy na nauubos, ang pagbuo ay patuloy na humihina. Hindi alintana kung ang pormasayon na ito ay ginamit para sa pagtatanggol o pag-atake. Ito ay kumonsumo ng enerhiya ng kaluluwa, kaya madali itong harapin. Isang salita, atake, patayin. Inutusan muli ni Yezuan ang tatlo ni Old Tree. Agad silang naghalo sa mga bangkay ng labanan at inatake ang pormasayon. Boom! 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 Ang Soul Array ay patuloy na kumukonsumo ng enerhiya ng kaluluwa upang mapaglabanan ang mga pag-atake, ngunit ito ay hindi gaanong. Ang pag-atake sa pormasayon ay isang pag-aaksaya lamang ng enerhiya. Kung mas malaki ang bilang ng mga kaluluwa sa pormasayon, mas malakas ang depensa nito. Kahit na narito ang 5 City Lords ng City of 100 Beasts, malamang naaabutin sila ng 7 araw para masira ito. Ngumuso si Sky Spider sa kanyang puso. Bumaba ang kanyang tingin kay Yezuan. Naalala niya si Yezuan dahil pinatay ni Yezuan ang kanyang bunsong anak. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, natural na hindi siya nagmamadaling lumabas at papatayin si Yezuan. Hanggat lumabas siya sa pag-iisa, tiyak na mamamatay si Yezuan. Narinig din ng iba pang 4 na lider ng sekta ang kaguluhan, ngunit hindi man lang sila nagkaroon ng ganang magmulat ng kanilang mga mata. Tahimik lang nilang hinigop ang soul energy. Si Yezuan, na nasa labas, ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa pormasayon. Sa oras na ito, ang Ghost Dome Great Emperor at ang iba pa ay sumali na sa labanan sa loob ng 3 segundo. Gayunpaman, sa 3 segundong ito, ang pinsalang dulot nila ay hindi pa rin maihahambing sa pag-atake ng 5 dakilang Sect Master sa Ghost Dome Great Emperor. Kung magpapatuloy ito, gaano katagal ito? Ngunit sa sandaling ito, biglang nagpadala ng mensahe ang Ghost Dome Great Emperor. Ano? Sabi mo may paraan ka para masira itong formation. Nagulat si Yezuan. Sa susunod na sandali, alam niya ang paraan ng Ghost Dome Great Emperor. Dirge of Souls. Hindi ba ang elehiya ng mga kaluluwa ay dapat sumipsip ng mga kaluluwa upang madagdagan ang lakas ni Ghost Dome Emperor, Yezuan, at ng iba pa? Sa dinami-dami ng mga kaluluwang natipon dito, ito ay isang minsan sa buhay na pagkakataon. Gayunpaman, si Yezuan ay walang katumbas na kasanayan, kaya maaari lamang siyang umasa sa Ghost Dome Emperor. Mabuti, patayin natin sila. Tumango si Yezuan. Nagsimulang maghanda ang Ghost Dome Great Emperor. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang sumipsip ng enerhiya ng kaluluwa ng mabilis. Kasabay nito, ang buff ng Soul of Elegy ay nagsimula ring tumaas ng paunti-unti. Sa simula, ang pagsipsip ng kapangyarihan ng kaluluwa ay napakabagal, kaya hindi napansin ng 5 pinuno ng sekta ng 5 laso na Divine Sect sa loob. Gayunpaman, pagkatapos na masipsip ng Ghost Dome Great Emperor ang enerhiya ng ilang sandali, naramdaman nilang may mali. Tila may ilang pagbabago sa pagkakasunod-sunod ng hanay ng mga kaluluwa. Ang bilis ng soul power na ibinabalik sa kanila ay biglang bumagal. Gayunpaman, hindi nila ito binigyang pansin. 56, 57, 58. Inobserbahan ni Yezuan ang kanyang status panel habang pinahintulutan niya ang Ghost Dome Great Emperor na makuha ang enerhiya ng kaluluwa. Ang mga halagang ito ay ang buff ng elehiya ng mga kaluluwa. Sa simula, tumagal ng 2 minuto upang madagdagan ng 1 punto. Gayunpaman, habang tumatagal, naging 1 minuto. Sa puntong ito, halos 10 minuto na ang lumipas.
Ang pagsipsip ng kapangyarihan ng kaluluwa ng Ghost Dome Great Emperor ay tumaas ng husto. Hindi nagtagal, umabot na sa 60% ang buff. Imposibleng hindi ito mapansin ng 5 sect leaders ngayon. Damn it, may sumisipsip ng soul energy sa labas. Umungol ang Sky Spider sect leader nang mapansin niya ang abnormalidad. Kapag na-activate na ang array, hindi na ito mapipigilan. Hindi tayo makakaalis ngayon, kaya kailangan nating umatake gamit ang soul array. Ang Golden Toad sect leader ay umungal at inilihis ang ilan sa kanyang atensyon upang kontrolin ang hanay ng mga kaluluwa. Isang itim na aura ang lumabas at sumabog sa mga bangkay ng labanan na humaharang sa daan sa mga piraso. Pagkatapos, tumama ito sa Ghost Dome Great Emperor. Noong huling pagkakataon, natagos ang katawan ng Ghost Dome Great Emperor. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang itim na aura ay naabsorb ng Ghost Dome Great Emperor, na nagpapataas ng buff ng Elegy of Souls ng 5,000. Maraming salamat. Hindi napigilan ni Yesuan na matawa nang makita niya ang sitwasyon. Gayunpaman, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Paano kung galitin niya ang 5 sect leader at lumabas sila para patayin siya? Kung lalabas ang 5 sect leaders, matatapos niya ang kanyang chain random mission. Gayunpaman, kung sila ay namatay, sino ang magpapatakbo ng soul array? Ito ay isang buff, Maldito Brat. Nagsumpa ang Fiend God Cult Leader. Ang pag-atake ng soul array ay hindi epektibo laban sa Ghost Dome Great Emperor. Hindi sila makaalis, at walang ibang eksperto sa 5 Poison Divine Cult. Sa makatuwid, maaari lamang nilang piliin na pumikit. Pagkatapos ng lahat, wala silang ibang pagpipilian. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng oras ang Ghost Dome Great Emperor na sumipsip ng soul energy at dagdagan ang kanyang buff. Matapos maghanda ng ilang sandali, ang bilis ng Ghost Dome Great Emperor. Ang enerhiya ng kaluluwa na natipon ng hanay ng mga kaluluwa ay mabilis na hinihigop. Ang buff ay tumaas mula sa 1 punto bawat minuto hanggang 1 punto bawat kalahating minuto, at pagkatapos ay sa 25 segundo. Nang ang Elegy of Souls buff ay umabot sa 80%, ang soul energy na natipon ng array ay nabawasan sa 2/3. Sa pagkakataong ito, nagpanik ang 5 sect leaders. Noong una, nagplano silang tumagal ng kalahating buwan para makuha ang lahat ng enerhiya ng kaluluwa. Kaya naman nagpadala sila ng malaking bilang ng mga eksperto para salakayin ang 100 Beast Region para pigilan ang mga eksperto ng 100 Beast Region na pumunta rito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na biglang lilito si Yesuan at sisipsip ng enerhiya ng kaluluwa sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Ito ay talagang kakaiba. Sa ganitong mga kalagayan, pabayaan ng kalahating buwan, hindi man lang sila makakatagal ng kalahating oras. Lahat, ibalik ang lahat ng lakas ng kaluluwa sa akin at hayaan mo muna akong makalusot. Sa oras na ito, biglang sinabi ng Sky Spider sect leader. Ilang araw nang gumagana ang soul array. Ilang araw na rin nilang naabsorb ang soul energy, ngunit hindi pa nila ito lubusang napino. Ang Sky Spider ang pinakamalakas sa kanila. Bago na-activate ang Soul Array, nasa tuktok na siya ng 5th layer Undying Soul Realm. Kung natanggap niya ang Soul Energy ng 4 na sect leaders, maaaring makalusot siya sa maikling panahon. Nagkatinginan ng iba pang 4 na sect leaders at agad na nagdesisyon. Inilabas nila ang lahat ng enerhiya ng kaluluwa na natanggap nila at inipon ito kasama ang Sky Spider. Nagliwanag ang mga mata ng Sky Spider nang makatanggap siya ng napakaraming soul energy. Gayunpaman, ang pagpino ng enerhiya ng kaluluwa ay nangangailangan ng oras. Kahit nabigyan siya ng oras, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1 araw para makalusot. Sa ngayon, walang gaanong oras para sa kanya. Pinuhin sa pamamagitan ng puwersa. Binuksan ng Sky Spider ang kanyang mga mata at gumawa ng desisyon. Kabanata 1593. Ang Sky Spider ay nagsimulang piliting pinuhin ang enerhiya ng kaluluwa. Ito ay lubhang nakapipinsala sa kanyang kaluluwa. Kung tutuusin, para itong isang taong payat na pilit na naglalagay ng maraming pagkain sa kanyang katawan para maging mataba. Kung hindi siya mag-iingat, mawawasak ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang Sky Spider ay orihinal na nasa tuktok ng Undying Soul Realm. Hanggat maingat siya, hindi ito magiging problema.
Gayunpaman, inabot siya ng buong 10 minuto para magawa iyon. Pagkaraan ng 10 minuto, ang lakas ng hanay ng mga kaluluwa ay nabawasan ng kalahati. Sa kabutihang palad, matagumpay na nakapasok ang Sky Spider sa ika-6 na yugto ng Undying Soul Realm. Dahil nakalusot na siya, hindi na niya kailangan pang sumipsip ng anumang enerhiya ng kaluluwa. Direkta siyang nag-charge out. Sa 10 minutong ito, ang Ghost Dome Great Emperor ay nakakuha din ng maraming enerhiya ng kaluluwa. Ang Elegy of Souls, amplification ay tumaas sa 70%. Bagamat hindi na magagamit ang Undying Battle Soul, ang Ghost Dome Great Emperor ay hindi natatakot sa kalaban. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pagsipsip ng enerhiya ng kaluluwa. Kaya naman, hindi siya pinayagan ni Yezuan na lumahok sa labanan. Matandang puno, Wei Zhenchen, antalahin ang Sky Spider. Agad na inutusan ni Yezuan ang dalawa. Para sa kanyang sarili, natural siyang kumilos ng personal. Tinansya niya na hanggat naa-absorb ng Ghost Dome Great Emperor ang lahat ng soul energy sa soul array, ang amplification ay hindi bababa. Sa doble, isa itong once in a lifetime na pagkakataon na hindi maaaring palampasin. Bagamat maaari niyang hilingin sa Ghost Dome Great Emperor na huminto muna at pagkatapos ay magsanib puwersa para patayin ang Heavenly Spider na nakalusot sa ika-6 na layer ng Undying Soul Realm, hindi ba matatakot ang 4 na Sect Master sa kanilang talino? Ang Sky Spider na nasa Undying Soul Realm ay hindi kayang talunin si Yezuan. Ano ang magagawa nila, na nasa Undying Soul Realm lamang? Sa oras na iyon, maaaring tanggalin nila ang array ng kaluluwa. Hindi yun sulit. Kaya naman, ang plano ni Yezuan ay huminto ng oras at antalahin ang Sky Spider upang ang Ghost Dome Great Emperor ay makapagpatuloy sa pagsipsip ng enerhiya ng kaluluwa. Sa hanay, ang Sky Spider ay sumulyap kay Yezuan at direktang sinugod ang Ghost Dome Great Emperor. Bagamat pinatay ni Yezuan ang batang Lord of Poisonous Spider, marami sa kanyang mga inapo sa mga taong pinatay ni Yezuan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pakikitungo sa Ghost Dome Great Emperor. 8 Spider Spear. Ang Sky Spider ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan at ang iba pa ay pumatay ng 12-12 ng mga eksperto ng sunod-sunod. Kabilang sa kanila ang 13 Elder sa Undying Soul Realm. Ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay nasa Undying Soul Realm 5th stage. Swish! 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 Sa isang serye ng mga sonic booms, inatake ng 8 spider leg sa likod ng Sky Spider ang Ghost Dome Great Emperor. Ang 8 paa ng gagamba na ito ay pinahiran lahat ng lason. Higit pa rito, ito ay isang lason ng kaluluwa. Sa kasamaang palad, ang Ghost Dome Great Emperor ay hindi pushover. Kinuha niya ang 8 Spider Spear nang walang putol ang talukap ng mata. Bukod dito, walang reaksyon dahil mayroon siyang Immortal Phoenix Bloodline sa kanyang katawan. Nagkataon na unang dumating ang matandang puno. Siya flashed sa likod ng Sky Spider at smashed down sa kanyang kamao. Masyadong walang muwang. Bahagyang napakunot ang sulok ng bibig ni Sky Spider. Nang sumuntok ang Old Tree, 8 spider legs ang lumawak mula sa kanyang likod at tumagos sa katawan ng Old Tree sa bilis ng kidlat. Gayunpaman, ang walang muwang ay hindi ang lumang puno. Siya iyon. May kabuuang 16 na spider legs ang tumusok sa Ghost Dome Great Emperor at Old Tree ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ang nakakagulat ay hindi nila nagawang patayin ang dalawa. Si Yezuan, na nagmamadaling dumating, ay ngumisi at ginamit ang Eye of Space. Kotcha, 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 umalangaw-ngaw ang serye ng malulutong na tunog. Ang 8 paa ng gagamba na tumusok sa katawan ng Ghost Dome Great Emperor ay nabali lahat ng mga special na bitik. Kung nasa loob ng array ang Sky Spider, walang magagawa si Yezuan sa kanya. Gayunpaman, ang Sky Spider ay lumabas ng mag-isa. Bakit matatakot si Yezuan sa kanya? Anong biro? Swish! Matapos mabali ang 8 paa ng gagamba, mabilis na naglaslas si Yezuan ng ilan pang mga laslas. Sa pagkakataong ito, ang labasan ng Special Crack ay nasa harap mismo ng Sky Spider. Ang ekspresyon ng Sky Spider ay lubhang nagbago. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mga spider legs para harangin ang mga pag-atake. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na naging higanteng kampana si Wei Zhenchen at binalot ang Ghost Dome Great Emperor.
Ang gilid lamang na malapit sa hanay ng mga kaluluwa ang nalantad upang protektahan ang Ghost Dome Great Emperor mula sa maapektuhan. Brat, saan ka man nanggaling, mamamatay ka ngayon. Angle ang Sky Spider. Sa sandaling ito, wala siyang masyadong pakialam. Papatayin muna niya. Ang 8 sibat ng gagamba na tumusok sa katawan ng lumang puno ay biglang namukadkad na parang bulaklak. Direktang pinunit ng matalim na binti ng gagamba ang katawan ng lumang puno. Pagkatapos, binato niya ng suntok si Yezuan. Sa kasamaang palad, ang old tree ay hindi madaling mamatay. Ding! Namatay na ang espiritu ni Ash. Ding! Nabuhay muli ang espiritu ni Ash. Sa isang iglap, lumitaw muli ang matandang puno sa harap ni Yezuan. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para wasakin ang pag-atake ng Sky Spider. Kung dati, napakahirap para sa kanya at kay Yezuan na talunin ang Sky Spider ng magkasama. Gayunpaman, huwag kalimutan na ang Ghost Dome Great Emperor ay nakakuha ng maraming puwersa ng kaluluwa ngayon, at ang amplification ng Soul's Elegy ay tumaas mula 55% hanggang 80%. Sa kakayahan ni Yezuan, hindi dapat maging problema para sa kanya na pigilan ang Sky Spider. Nang makitang muling nabuhay ang lumang puno, hindi naiwasang matigilan ang Sky Spider. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip. Patayin! Sa isang iglap, nakipag-away siya kay Yezuan at sa dalawa pa. Kanina, ginamit na ni Yezuan ang Death Pursuit Order para markahan ang Sky Spider. Bilang karagdagan, sa Dark Knight Canopy at iba pang mga kasanayan, kahit na mayroong pagkakaiba ng 4 na kaharian, tiwala si Yezuan na makakalaban niya ang Sky Spider. Bilang karagdagan, sa tulong ng lumang puno, gaano kahirap pigilan ang Sky Spider. Sa kabilang panig, ang Ghost Dome Great Emperor ay nakatuon sa pagsipsip ng enerhiya ng kaluluwa. Nakatutok din si Wei Zhenchen sa pagprotekta sa kanya. Nang makita ng 4 na mahusay na Sect Masters na ang Sky Spider ay talagang pinipigilan, lahat sila ay nagpakita ng pagkagulat. Ang isa sa kanila ay nasa Undying Soul Realm, habang ang isa ay nasa Undying Soul Realm. Paano nila magagawang malampasan ang napakaraming kaharian para hamunin ang Undying Soul Realm? Damn it! Kung magpapatuloy ito, masisira ng Ghost Dome Great Emperor ang Soul Array na ginawa natin ng napakahirap. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Snake Shadow Sect Master. Hindi natin hahayaang sirain nila ang plano. Gagawin ko. Biglang nagpakawala ng mahinang dagandong ang napakaputbelid na Golden Toad School Leader at lumabas ng formation. Soul Extinguishing Venom. Matapos umalis ang Golden Toad Sect Master sa hanay ng mga kaluluwa, direkta niyang iniluwa ang isang subaw ng ginintoang kamandag sa higanting kampana kung saan naging anyo si Wei Zhenchen. Fu, sizzle. Nang dama po ang lason sa katawan ni Wei Zhenchen, agad siyang natunaw. Ang lakas ng Golden Toad Sect Master ay hindi mahina. Maging ang kanyang dugo ay lubhang nakakalason, lalo pa ang purong kamandag na kanyang dinalisay. Sa kasamaang palad, si Wei Zhenchen ay nagtataglay ng Undying Phoenix Bloodline. Bagamat malakas ang gininto ang kamandag, hindi nito kayang kaagnasan ang isang butas sa kanyang katawan. Nang makita ito, ang Golden Toad Sect Master ay nagluwa ng isa pang subo ng gintong lason. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala itong epekto kay Wei Zhenchen. Ang Undying Phoenix Bloodline ay isang Oiliary Bloodline. Dahil ang Oiliary Bloodline ay ibinahagi ng Master at Servant, ang lason sa Golden Venom ay immune na. Wala itong pinagkaiba sa tubig. Kabanata 1594. Damn it, lalamunan ko kayong lahat. Galit na galit ang pinuno ng Golden Toad School. Nagsimulang lumaki ang buong katawan niya. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang higanteng may taas na 100 metro. Pagkatapos, ibinuko niya ang kanyang mabilog na bibig at naghanda na lunukan ang kampana ni Wei Zhenchen. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yezuan na umiling at magmura, "Idiot!" Si Wei Zhenchen ay may kakayahang magbago. Nang malapit ng lamunin ng Golden Toad Hierarch si Wei Zhenchen, muling nagbago si Wei Zhenchen. Ang hindi mabilang na mga sibat ay biglang umabot mula sa tuktok ng kampana at tumusok sa mga ulap. Rip, rip, rip. Ang mga sibat na ito ay madaling tumusok sa bibig ng Golden Toad Hierarch at lumabas sa kanyang mukha. Ang ilan sa kanila ay halos mabutas pa ang kanyang ulo. Hindi yun ang punto.
Ang punto ay pagkatapos na tumusok ang mga sibat, bigla silang yumuko tulad ng 8 spider spears at tumubo ang mga barb. Imposibleng bunutin sila ng Golden Toad Hierarch. Kung ito ay isang normal na labanan, si Wei Zhenchen, na nasa Undying Soul Realm, ay higit na makakapag-drawing gamit ang Golden Toad Hierarch. Gayunpaman, ang Golden Toad Hierarch ay masyadong nababalisa at pabaya. Kaya naman tinamaan siya ng atake ni Wei Zhenchen. Gayunpaman, may limitasyon ang paglaki ni Wei Zhenchen. Sa napakaraming sibat, mababawasan ang kapal ng kampana. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ng Scorpion God at agad siyang tumakbo palabas. Pagpatay ng Diyos Spike, biglang tumusok ang buntot ng Scorpion God. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas pa kaysa sa 8 Spider Spears. Siya ay handa na tumusok sa pamamagitan ng Wei Zhenchen at pigilan ang Ghost Dome Great Emperor sa parehong oras. Bilang malaking kapatid, natural na kailangang protektahan ni Wei Zhenchen ang kanyang nakababatang kapatid. Agad niyang inalis ang kabilang panig ng kanyang depensa at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para harangin ang pag-ataking ito. Wei Zhenchen, huwag kang gagalaw. Biglang umalangaw ang boses ni Ye Zuan. Si Wei Zhenchen, na malapit nang mag-transform sa isang kalasag, ay biglang tumigil. Pagkatapos, nakita niya ang isang puwang na bumukas sa gilid ng Evil God at ang buntot ng Scorpion God ay tumusok. Bitik. Sa malutong na tunog, ang buntot ng Scorpion God ay tumusok sa katawan ng isang kaalyado. Ang taong ito ay ang Golden Toad Hierarch na nalock ng mga barbs ni Wei Zhenchen. Ang buntot ng Scorpion God ay tumusok sa likod ng kanyang ulo. Patay na ang Golden Toad Sect Leader. Ang masasamang Diyos ay aktwal na pinatay ang kanyang sariling mga tao nang hindi sinasadya. Iyon ay talagang nakakatawa. Bagamat ang Hierarch ng Golden Toad School ay hindi namatay sa panahon ni Ye Zuan, ang dami ng layunin ng pagpatay at ang Soul Formation ay isang patak lamang sa balde. Ang ulo ng Golden Toad Hierarch ay tinusok at ang kanyang kaluluwa ay agad na umalis sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, isang pag-atake ang tumagos sa kalawakan at tumama sa kaluluwa ng Golden Toad Hierarch. Bagamat walang layuning pumatay, naroon ang Elegy of Souls buff. Sa kasamaang palad, dahil sa pagkakaiba ng cultivation sa pagitan ng Ghost Dome Great Emperor at ng Golden Toad Sect Master, ang buff ay hindi gaanong. Si Ye Zuan, na nakikipag-ugnayan sa Sky Spiders, ay mabilis na lumipad at tinipon ang lumiit na bangkay ng Golden Toad Sect Leader, kabilang ang Interspatial Ring. Ang Golden Toad Schoolmaster na ito ay isa sa nangungunang 5 tao sa 5 Poison Realm. Natural, hindi magiging mababa ang kanyang kayamanan. Gayunpaman, mayroon siyang Soul Seed, kaya ang mga bagay sa Ring of Cosmos ay hindi lahat. Gayunpaman, sapat na para kay Ye Zuan at sa iba pa na madagdagan ng kaunti ang kanilang paglilinang. Kasabay nito, biglang sumara ang puwang na pumutok, direktang pinutol ang mahabang buntot ng Scorpion God. Wow, papatayin kita, nabaliw na ang Evil God. Siya at ang Golden Toad Schoolmaster ay naging mabuting magkaibigan sa loob ng 10,000 taon. Sabay silang dumaan sa buhay at kamatayan. Magkasama silang lumaban sa Glazed Light Sacred Ground. Hindi naging madali para sa kanila na umunlad sa yugtong ito, ngunit ngayon, nag-ambala sila ni Ye Zuan. Sa sandaling ito, gumuho na ang kanyang puso. Kahit na kailangan niyang mamatay, papatayin niya si Ye Zuan. Pumunta ka sa impyerno. Ang masasamang Diyos ay umungal. Wala siyang pakialam sa anumang bagay at direktang sumugod kay Ye Zuan. Sa iyo lang. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan habang mabilis siyang umatras. Kahit na pinatay niya ang Golden Toad Schoolmaster, walang ibang paraan. Kung papatayin din niya ang Evil God Society Master, ang dalawa pang nasa loob ay maaaring lumabas at patayin siya. Gayunpaman, masyado siyang nag-iisip. Matapos makita ng Thousand Foot Sect Master at ng Snake Shadow Sect Master ang Golden Toad Schoolmaster na namatay, natural na hindi sila makaupo at direktang sumisingil. Kahit na ang 5 Poison Divine Sect ay gumugol ng maraming pagsisikap upang mabuo ang hanay ng mga kaluluwa na ito, ang mga handog lamang ay lumampas sa 50 milyon. Gayunpaman, ngayong nakalusot na ang Sky Spider sa ika-6 na layer ng Undying Soul Realm, maaari na nilang walisin ang buong 100 Beast Realm. Pagdating ng oras, kailangan lang nilang kumuha ng ilan pang mga handog para makabuo ng isa pang Soul Array.
Sa ngayon, mas mahalaga na patayin si Yezuan. Gaya ng inaasahan, nang umalis sa array ang huling Snake Shadow Sect Master, biglang sumabog ang itim na light pillar. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay agad na kumalat at nawala sa pagitan ng langit at lupa. Damn it! Napatalon si Yezuan sa takot at hindi naiwasang magmura. Ngayong walang tao sa hanay ng mga kaluluwa, sino ang susuporta dito? Dahil iyon ang nangyari, ang Ghost Dome Great Emperor ay hindi na kailangang sumipsip ng anumang kapangyarihan ng kaluluwa. Patayin! Matapos matanggap ng Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ang utos, agad nilang naharang ang Thousand-Foot Sect Master at ang Snake Shadow Sect Master. Ngayon, 4 laban sa 4. Gayunpaman, sa 4 laban sa 4 na sitwasyon, hindi natatakot si Yezuan sa kanyang mga kalaban. Brat, papatayin kita. Ang masasamang Diyos ay umungal. Ang kanyang katawan ay biglang nagsimulang mag-transform na parang Golden Toad Schoolmaster. Gayunpaman, iba siya sa Golden Toad Schoolmaster. At the same time, nagbago din ang itsura niya. Sa isang kisap mata, ang Evil God ay naging isang malaking alakdan. Nakipag-ugnayan na si Yezuan sa Evil God Society dati. Ito ay noong siya ay nakikipaglaban para sa pangalawang mata ng Myriad. Sinabi ng dating asawa ni Lu Tiaingong na madalas siyang managinip na lumuhod at sumamba sa isang malaking itim na alakdan. At ang malaking itim na alakdan na ito ay talagang ang Evil God. Bagamat ang Evil God ay mula sa Scorpion race, gumamit siya ng kakaibang kakayahan upang mag-transform sa isang malaking itim na alakdan. Bago pa makapag-react si Yezuan, isang pares ng malalaking sipit ang kumapit sa kanya. Paano kung lumaki ka? Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Nanlaki ang mata ni Yezuan at nagmamadaling lumapit. Bitik, bitik. Ang pares ng malalaking pincer ay nag-clamp ng 2 beses, ngunit hindi nagawang hawakan si Yezuan. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Sa isang iglap, dumaan siya sa isang spatial crack sa harap niya at pumasok sa katawan ng Evil God. Ang kapaligiran sa loob ng pagbuo ng kaluluwa ay napakatatag. Imposibleng mapunit ang espasyo sa kalooban. Gayunpaman, ang Evil God na ito ay nasa ika-5 yugto lamang ng Undying Soul Realm. Hindi niya napigilan ang kapangyarihan ng kalawakan bago maabot ang Heaven Ascension Realm. Ngayong pumasok na si Yezuan sa kanyang katawan, napagtanto niyang tapos na siya. Bagamat mayroong ilang nakamamatay na nakakalaso na alakdan sa katawan ng Evil God, hindi sila banta kay Yezuan. Whoosh! 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 Sunod-sunod, ang Void Flame Sword Waves ay napunit sa hangin at damapo sa katawan ng Evil God. Ang Evil God ay nasa sobrang sakit kaya nagpakawala siya ng isang nakakagulat na dagandong. Ang True Chi ng Unicorn ay nagkaroon ng epekto ng pagsunog sa mundo. Sa tuwing umaatake ang Void Flame Sword Waves, mag-iiwan sila ng tipak ng apoy. Sa isang iglap, nasusunog ang katawan ng Evil God. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Yezuan sa ibang direksyon, kung saan naroon ang ulo ng Evil God. Kabanata 1595, F***6, sobrang walang awa. Nagmura si Yezuan. Nasa harapan niya ang mga pincer. Kung hindi dahil sa mabilis niyang reaksyon ay nahuli na siya. Ang sumasakit sa sarili na Evil God ay mabilis na bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Gayunpaman, ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay naputol na ng kanyang sarili. Wala na rin ang kanyang buntot ng scorpion, na naiwan lamang sa itaas na bahagi ng katawan. Sa orihinal, kapag ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng isang antas. Bukod dito, ang kanyang shell ay napakatigas. Gayunpaman, siya ay masyadong nagalit at nakalimutan ang tungkol dito. Buti na lang at this time, lower half lang ng katawan niya ang nawala. Papatayin kita. Nang kalahati na lamang ng kanyang katawan ang natitira, ang Evil God ay sumugod muli kay Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nawala ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen na nagpipigil sa Thousand-Foot Sect Leader at Snake Shadow Sect Leader. Kaagad pagkatapos, nagpakita sila sa tabi ng Evil God. Ano? Nagulat ang Evil God. Sa susunod na sandali, tinanggap siya ng malaking espada ng Ghost Dome Great Emperor. Klang! Ginamit ng Evil God ang malaking espada sa kanyang kamay para harangin ito.
Gayunpaman, ang espada ng Ghost Dome Great Emperor ay puno ng lakas. Ang Evil God ay ipinadala na lumipad patungo kay Wei Zhenchen. Nagkataon, si Wei Zhenchen ay naging berdeng dragon at nahawakan ang Evil God gamit ang kanyang kuko. Tapos na, nagbago ang ekspresyon ng Evil God. Nahuli talaga siya, hindi ito magandang senyales. Gaya ng inaasahan, tulad ng pag-iisip na ito sa kanyang isipan, biglang napunit ang espasyo sa tabi ng kanyang ulo. Swish! Naputol ang ulo ng Evil God sa pamamagitan ng space crack at agad siyang namatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Kasunod nito, isang Void Flame Sword Wave ang nagwi-wipe sa kaluluwa ng Evil God. Kung ang Evil God ay may binhi ng kaluluwa o wala itong kinalaman kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang muling pagkabuhay ng isang binhi ng kaluluwa ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa magdamag. Hindi bababasa, ito ay kinakalkula sa mga taon. Kasabay nito, bago namatay ang Evil God, inactivate ni Yezuan ang Killing Feast at direktang nadagdagan ang buff ng 30%. Ngayon, 4 laban sa 3. Nakita ng Sky Spider na nasagasaan ng Old Tree ang Golden Toad Sect Leader at ang Evil God Sect Leader na sunod-sunod na namatay. Sa sobrang galit niya ay nagngangalit siya. Pinatay mo talaga si Toad at Scorpion. Papatayin ko kayong lahat. Galit na umungal ang Sky Spider sa langit. Iniwan niya ang matandang puno at nagmadaling pumunta kay Yezuan. Gusto mong umalis? Humingi ka na ba ng permiso ko? Ngumuso ang matandang puno at agad na tumayo sa harap ng Sky Spider. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 3 kaharian sa pagitan niya at ng Heavenly Spider. Ang lakas ng pakikipaglaban ng huli ay higit na mataas, at napakahirap na para sa matandang puno na pigilan siya kahit sandali. Ang Sky Spider ay hinulaan din na ang lumang puno ay lilito sa harap nito sa isang iglap. Ang 8 Spider Spear ay agad na tumusok sa katawan ng lumang puno nang ito ay lumitaw. Pagkatapos, na may isang tunog na napunit, ang lumang puno ay namatay muli. Ding! Namatay na ang espiritu ng abo. Ding! Nabuhay muli ang espiritu ng abo. Gayunpaman, ang nagparamdam sa Sky Spider na walang magawa, ay ang lumang puno ay muling nabuhay muli. Higit pa rito, lumitaw ito sa likod ng Snake Shadow Hierarch. Hindi lang iyon, ganoon din ang ginawa ni Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Agad nilang pinalibutan ang 1000-foot Sect Leader at Snake Shadow Sect Leader. Hu! 3 bugzo ng hangin ang umungol. Ginamit ng 1000-foot Sect Leader ang kanyang centipede legs para palibutan ang sarili at hinaranggan ang Dragon Tail attack ni Wei Zhenchen. Gayunpaman, ang pinakamahina sa 5 pinuno ng sekta, ang Snake Shadow Hierarch ay hindi gaanong pinalad. Una, nataman siya ng kamao ng matandang puno. Pagkatapos, ang kalahati ng kanyang ulo ay pinutol ng Ghost Dome Great Emperor's Ghost Dome Great Emperor's Ghost Dome Great Emperor. Sa kabutihang palad, nagawa niyang maiwasan ang isang nakamamatay na suntok. Ilong lang ang naputol pero buo pa rin ang utak. Gayunpaman, isang special tier ang biglang napunit. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang Snake Shadow Hierarch ay namatay ng malubha pagkatapos ng Thulism Hierarch. Ngayon, 4 laban sa 2. Sa sitwasyong 4 laban sa 4, 2 sa kanila ang napatay. Ngayon na 4 laban sa 2, paano sila mananalo? Sky Spider, umalis ka na dali. Dahil lahat tayo ay may soul seeds, we can revive at the same place. Biglang sumigaw ang 1000-foot Sect Leader. Ang 4 sa kanila ay nasa ika-5 yugto ng Undying Soul Realm at may mga condensed soul seeds. Kahit na ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak, maaari pa rin nilang gamitin ang mga buto ng kaluluwa na nakatago sa isang lugar upang muling mabuhay. Gayunpaman, ang Sky Spider ay nakalusot na sa ika-6 na yugto ng Undying Soul Realm. Ang ika-5 yugto ng binhi ng kaluluwa ay walang epekto sa kanya. Kung nawasak ang kaluluwa niya ngayon, mamamatay talaga siya. Nang marinig ito ng Sky Spider, hindi niya maiwasang tumigil. Mabilis na lumingon ang kanyang ulo. Ang 4 sa kanila ay may mga buto ng kaluluwa. Hanggat mayroon silang 1,000 taon upang mabuhay, hindi sila mamamatay. Hanggat tumatagal ang mga berdeng burol, magkakaroon ng panggatong. Umalis ka na. Ang Sky Spider ay gumawa ng isang maagang desisyon.
Bilang isang eksperto sa ika-6 na yugto ng Undying Soul Realm, talagang natakot siya sa isang junior na tulad ni Yezuan. Duwag talaga siya. Nakakalungkot lang na naglagay na si Yezuan ng Death Pursuit Order sa kanya. Kahit na tumakbo ang Sky Spider sa mga dulo ng mundo, hindi siya makakatakas sa pagtugis ni Yezuan. Deal with him muna. Inutusan silang tatlo ni Yezuan. Hanggat napatay ang Thousand-Foot Sect Leader, ang Sky Spider Sect Leader na lang ang matitira. Ang kadena ng mga random na misyon ay malapit ng makumplito. Ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Thousand-Foot Sect Leader ay hindi masama. Nakakalungkot lang na nakatagpo niya si Yezuan na may Eye of Space. Hindi nagtagal, nahulog din ang Thousand-Foot Sect Leader, nawasak ang kanyang kaluluwa. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang kunin ni Yezuan ang kanyang interspatial ring, tumaas ang kanyang aura. Ngayon, tanging ang Sky Spider Sect Leader na lang ang natitira. Napakabilis ng Sky Spider Sect Leader na tumakas. Gayunpaman, maaari ba siyang mas mabilis kaysa sa Old Tree na gumagamit ng Remnant Flames? Whoosh! 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 Ang lumang puno ay nagpatuloy na gumamit ng Remnant Flames upang habulin ang Sky Spider. Sumunod din si Yezuan. May kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha dahil alam niyang hindi makakatakas ang Sky Spider kahit anong mangyari. Huwag kalimutan na bago siya pumatay sa 5 Poison Divine Sect, na-explore na niya ang lahat ng 5 pasukan at nag-iwan ng Void Tracker sa bawat isa sa kanila. Gusto pang tumakas ng Sky Spider. Eye of the Void. Sa oras na ito, biglang binuksan ni Yezuan ang isang Void Door at lumitaw sa harap ng Sky Spider. Agad na sumugod si Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Ano? Nagulat si Sky Spider. May isang lobo sa likod at isang tigre sa harap. Kahit paano siya nakatakas, maaaring patayin siya ni Yezuan at ng iba pa. Nang hindi naghihintay na magsalita ang Sky Spider, pinalibutan siya ng Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, at ng Old Tree. Bang! 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 Sa isang iglap, nagsimulang mag-away silang apat. Si Yezuan ay nakatayo sa malayo, umaatake gamit ang Void Flame Sword Wave habang naghahanap ng pagkakataon na patayin ang Sky Spider gamit ang Eye of Space. Hanggat napatay ang Sky Spider, ang ika-5 round ng Chain Random Mission ay makukumpleto. Sa oras na iyon, makakakuha siya ng magandang gantimpala. Bagamat ang Sky Spider ay nasa 6th layer ng Undying Soul Realm, na 3 layer na mas mataas kaysa sa trio ng Old Tree, hindi ito tulad ng trio ng Old Tree na hindi pa nalampasan noon, kaya ang Sky Spider ay mabilis na napigilan. Hindi ako maaaring mamatay, tiyak na hindi ako maaaring mamatay. Napaisip si Sky Spider sa kanyang sarili. Nakapasok na siya sa 6th layer ng Undying Soul Realm, kaya hindi na muling mabubuhay ang nakatagong Soul Seed. Kabanata 1596. Sa kasamaang palad, ang Sky Spider ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan, habang si Yezuan ay mayroon pa ring ilang trump card sa kanyang manggas. Dahil malapit na ang tagumpay, hindi na nagpapigil si Yezuan. Tumingin siya sa Sky Spider, na nasa dulo ng kanyang lubad, at mabilis na lumapit. Bumaba ang unicorn, isang nagninangas na kuko ang direktang nabuo sa ulo ng Sky Spider, at pagkatapos ay bumagsak. Bang! Ang Sky Spider ay nasalikop ng matandang puno, kaya hindi siya nakaiwas at natama ng kuko. Bago pa siya makapag-react, isa pang kuko ang bumagsak. Kung hindi buong lakas na ipinagtanggol ng Sky Spider ang sarili, naging abo na siya ngayon. Sa oras na ito, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay bumaba sa 60%. Kahit na ang matandang puno ay kayang patayin siya ng mag-isa. Sino ka? Alam ng Sky Spider na tapos na siya at hindi niya maiwasang magtanong muli. Gusto niyang malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Dahil same time na tinanong mo, maawa ako at sasabihin ko sa iyo. Ang apelyido ko ay Lu, at ang pangalan ko ay Renjia. Nang matapos magsalita si Yezuan, hawak na ng Ghost Dome Great Emperor ang Ghost Dome Great Emperor at ang Heaven Shaken Greatsword, na humahampas ng malakas. Smack! Ang ulo ng Sky Spider ay natama ng 2 dakilang espada, at agad na sumabog. Umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, mabilis siyang umalis. Ito ang kanyang huling nagel iligtas buhay na dayami.
Kung ang kanyang kaluluwa ay makakaalis ng ligtas, kung gayon maaari siyang mabuhay na maguli. Gayunpaman, si Yezuan ay nagwi-wipe na ng maraming kaluluwa ngayon lang. Makatakas kaya siya. Whoosh! Ang kaluluwa ng Sky Spider ay tinamaan ng Void Flame Sword Wave, at pagkatapos ay sinunog hanggang sa abo, na naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Nakumpleto na ng host ang ikalimang round ng Chain Random Mission. Ding! Maaaring pumili ang host ng 4 sa 5 reward sa ibaba. Nang marinig ito, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Tama siya, mayroong kabuuang 5 round sa Chain Random Mission na ito, kaya dapat na maganda ang mga reward. Reward 1, Unicorn level up ng 1 beses. Reward 2, Unicorn level up ng 1 beses. Reward 3, pagtaas mula sa Ashes level up ng 1 beses. Reward 4, Shadow Step level up ng 1 beses. Reward 5, 2 bote ng Blessings. Ito ang 5 reward. Para sa random chain mission na ito, maaaring pumili si Yezuan ng 4 sa 5 reward na ito. Nang makita ni Yezuan ang listahan ng mga gantimpala, natulala siya. Napakaswerte niya talaga. Ang lahat ng mga gantimpala ay praktikal na pagsulong. Una ay ang Unicorn's Descent. Ang ebolusyon na ito lamang ay nagkakahalaga ng 2 DevR points. Hanggat muling nag-evolve ang Unicorn's Descent, magagawa niyang matapakan ito ng 3 beses sa susunod na gamitin niya ang Unicorn's Descent. Ang Unicorn Fruit Chi ay maaaring tumaas ang lakas ng pag-atake at paglaban ng mga apoy, pati na rin ang epekto ng pagsunog sa mundo. Hindi masama. Ang Rising from the Ashes ay ginamit upang maibalik ang bilis at paglaban sa lason. Kasabay nito, maaari rin itong mapataas ang lakas ng pag-atake ng sunog at paglaban sa sunog, na hindi masama. Tulad ng para sa Shadow Steps, ito ay bahagyang mas mababa. Pagkatapos ng lahat, hindi na nagmamadali si Yezuan. Ang huling gantimpala ay 2 bote ng mga pagpapala. Kasama ng nauna, ang Heaven Shaken Sword ay magkakaroon ng 3 puntos ng swerte. Kasabay nito, magkakaroon din si Yezuan ng 3 puntos ng swerte. Minsan, napakakapakipakinabang ni Locke. Halimbawa, pinatay niya ang Icebound General sa Heavenly Peak Prison. Sa oras na ito, nakapili na si Yezuan. Pero bago iyon, may bigla siyang naalala. Tama, Unicorn's Descent. Ginamit ko lang. Sa pag-iisip nito, mabilis na inalis ni Yezuan ang yin at yang ring ng Heavenly Spider at kinain ang mga bagay. Ding, nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 2. Ding, nasira na ang espiritu ni Hui Jin. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 4. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 4. Ding, nakalusot na ang Ghost Dome Emperor. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 4. Matapos lumunin ang yin at yang ring ng pinakamalakas na Heavenly Spider ng 5 Poison Sect, muling nakapasok si Yezuan at ang iba pa. Sa kasamaang palad, lahat ng mga taong ito ay may mga buto ng kaluluwa, kaya tiyak na itinago nila ang magagandang bagay. Kung hindi, si Yezuan ay malamang na nasa Undying Soul Stage 3, o kahit na Undying Soul Stage 4. Matapos lumunin ang napakaraming bagay, naibalik din sa 60% ang cooldown ng Unicorn's Descent. Kapag na-upgrade na ang Unicorn's Descent, mas mahirap i-restore ang cooldown, kaya mas mabuting i-restore ito ng mas maaga. Matapos makuha ang kasanayang ito, nagkaroon si Yezuan ng kakayahang mag-imbak ng mga cooldown na materyales kung sakaling may emergency. Siyempre, kung kinakailangan, kailangan pa rin niyang lumamon upang madagdagan ang kanyang paglilinang. Pagkatapos, nagsimulang pumili si Yezuan ng kanyang mga gantimpala. Unicorn's Descent, Unicorn's True Energy, muling pagsilang mula sa abo, at langis ng pagpapala. Ito ang kanyang mga pinili. Marahil, kung ito ay sinuman, hindi nila pipiliin ang Shadow Steps. Ding, umunlad na ang Unicorn's Descent. Ding, umunlad na ang True Energy ng Unicorn. Ding, sumulong na ang Rebirth from the Ashes. Ding, nakakuha ang host ng 2 bote ng langis ng pagpapala. 4 na notification ng system ang sunod-sunod na tumunog. Naramdaman ni Yezuan na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa susunod na pagkakataon na ang Unicorn's Descent ay gumamit ng 3 DevR point para umaban.
Gayunpaman, pagkatapos ng pagsulong, maaari niyang ipatawag ang buong unicorn. Inaasahan ito ni Yezuan. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang unicorn pagkatapos niyang ipatawag ito. Ngunit muli, ngayong patay na ang 5 leader ng 5 Poison Sect, at halos nawasak ang 5 Poison Sect, hindi na sila banta sa 100 Beast Region. Kahit na ang pinuno ng Thuwism Sect, ang pinuno ng Golden Toad Sect, ang Thousand-Legged Sect na pinuno, at ang Snake Shadow Sect na pinuno ay gumamit ng kanilang mga buto ng kaluluwa upang muling mabuhay, aabuti ng hindi bababa sa 100 taon. Wala itong kinalaman sa kanya. Hindi banggitin ang 100 taon, sa bilis na ito, magagawa niyang makapasok sa Heaven Ascension Stage sa loob ng 1 taon. Sa oras na iyon, hindi siya matatakot sa mga Undying Soul Stage scumbags na iyon. Ngayong naayos na ang usapin, babalik ako sa frontline at papatayin ang lahat ng miyembro ng 5 Poison Sect. Pagkatapos ay ipagpapatuloy ko kay Hu Yingbo na i-decipher ang Heavenload Fox bloodline. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nilaibot niya ang buong 5 Poison Sect, nakakita ng ilang nakatagong interspatial ring, at umalis kaagad. Sa pagkakataong ito, marami na siyang natamo. Bukod sa chain random mission rewards at pagtaas ng cultivation level, maging ang Elegy of Souls ng Ghost Dome Great Emperor ay tumaas sa 70%. Ito ay isang malaking pakinabang. Ngayon, babalik siya sa 100 Beast Region para hayaan si Hu Yingbo na magpatuloy sa pag-aaral ng Heavenload ng Fox Bloodline. Noong una siyang dumating, siya ay isang Undying Body Stage 9 lamang. Ngayon, isa na siyang Undying Soul Stage 2 Undying Soul Stage. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at tumagal lamang siya ng kaunti sa 1 araw upang marating ang hangganan. Nagkataon, may dumarating na mga miyembro ng Fox Clan, at nabangga sila ni Yezuan. Pagbati, Panginoon, ang ilang eksperto sa ikalawang antas ng Undying Soul Realm ay magalang na bumati kay Yezuan nang makita nila siya. Nasaan na ang ninuno mo? Tanong ni Yezuan. Ang 5 laso na hayop ay nalinas na lahat. Ang ninuno at ang iba pa ay bumalik sa lungsod ng mga hayop upang pag-usapan ang usapin ng pag-atake sa 5 Poison Sect, sabi ng isa sa mga eksperto sa Fox Clan. Nako, nasira ko na ang 5 Poison Sect. Gawin mo ang gusto mo. Pagkatapos sabihin iyon, si Yezuan ay bumagsak sa kawalan at bumalik sa nakatagong teleportation formation. Pagkatapos ay nag-teleport siya pabalik sa lungsod ng mga hayop. Kung tungkol sa nakalalasong fog, naabsorb din ito ng isang espesyal na immortal artifact. Nang bumalik si Yezuan sa teleportation palace sa City of Beasts, naramdaman niya ang isang malakas na aura na nagmumula sa 100 Beast Palace. Kabanata 1597. Nang makita ng mga bantay sa pasukan si Yezuan, natigilan sila. Gayunpaman, si Yezuan ay isang tagalabas at mayroong isang strategy meeting na nagaganap sa loob, kaya pumasok sila upang magulat. Bilang tagapagligtas ng 100 Beast Territory, maaaring pumasok si Yezuan sa 100 Beast Hall. Bumalik na yung kapatid na yun. Haha, salamat sa antidote blood ni Little Brother, nagawa naming ikalat ang Poison Fog at maalis ang 5 Poison Beast na iyon. Ang 5 Poison Beast na iyon ay malamang nanilinang ng 5 Poison Divine Sect sa malaking halaga. Ngayong patay na ang 5 sa kanila, dapat pigilan ng 5 Poison Divine Sect ang kanilang sarili. Tinalakay ang iba't ibang patriarch. Lumapit din si Hu Yingbo at nagtanong, Yezuan, narinig ko na pumunta ka sa 5 Poison Divine Sect at sinira ang ilang sangay. Nag-aalala siya noon kay Yezuan, ngunit ngayong bumalik na si Yezuan, gumaan ang loob niya. Tama, sinira ko ang maraming sangay ng 5 Poison Divine Sect. Hindi lang iyon, sinira ko pa ang 5 Poison Divine Sect. Inilabas ni Yezuan ang 5 bangkay mula sa lumalamon na espasyo. Ano? Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Nawasak ang 5 Poison Divine Sect. Ang mga bangkay na ito. Si Hu Yingbo ang pinakamalapit sa mga bangkay. Naramdaman niya na ang paglilinang ng mga bangkay na ito ay hindi mas mababa kaysa sa kanya noong sila ay nabubuhay pa. Pwede bang? Ang mga bangkay na ito ay kabilang sa 5 Sect Masters ng 5 Poison Divine Sect. Kabilang sa kanila, ang Sky Spider Sect Master ay nakalusot sa ika-6 na yugto ng Undying Soul Realm. Mabagal na sabi ni Yezuan. Boom!
Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa Hundred Beast Hall. Ang mga bangkay ay kabilang sa 5 sect masters ng 5 Poison Divine Sect. Kabilang sa kanila, ang Sky Spider Sect Master ay nasa ika-6 na yugto ng Undying Soul Realm. Paano naging posible iyon? Ikaw, sinira mo talaga ang 5 Poison Divine Sect. Lumingon ang Cat Ancestor at naramdaman niya ang sarili niya. Oo naman, ang paglilinang ng mga bangkay na ito ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang balak sumagot si Yezuan. Naglabas siya ng lumulutang na kristal na imahe. Itinala ng kristal na ito ang eksena ng 5 Poison Divine Sect, kabilang ang daan-daang libong mga bangkay. 5 Poison Divine Sect, tutulungan kitang puksin ito. Maaari kang pumunta at lipulin ang mga sekta na iyon. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, bigyan mo ako ng isang bagay bilang gantimpala. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito para mangikil sa kanya. Ang 5 Poison Territory at ang 100 Beast Territory ay naging magkaaway sa loob ng 10,000 taon. Sino ang mag-aakala na ang 5 Poison Territory ay sisirain ni Yezuan ngayon? Nalutas din ito ang krisis ng 100 Beast Territory. Mula ngayon, ang mga tao sa 100 Beasts region ay maaaring lumipat sa 5 Poison Realm. Bukod dito, maaaring pilitin ng Cat Ancestor at ng iba pa ang 5 halimaw na baguhin ang kanilang pananampalataya at maging kanilang mga tagasunod. Nang marinig ito ng karamihan, hindi pa rin sila makapaniwala sa mahabang panahon. Gayunpaman, wala itong kinalaman kay Yezuan. Sinabi ni Yezuan kay Hu Yingbo, "Senyor, ngayong naayos na ang usapin, maaari mong pag-aralan ng mapayapa ang Heavenloathing Fox bloodline. Ngayong nawasak na ang 5 Poison Divine Sect, maaaring pag-aralan ni Hu Yingbo ang bloodline ng Heavenload Fox ng mapayapa at humanap ng paraan para maiwasan ang Heavenly Tribulation." Gayunpaman, nang matapos magsalita si Yezuan, biglang tumakbo ang isang eksperto sa pusa sa 100 Beast Palace at may ibinulong sa tenga ng Cat Ancestor. Nang marinig ito ng Cat Ancestor, nagbago ng gusto ang kanyang ekspresyon. Agad siyang nagpakita ng kagalakan. Ang iyong asawa ay muling nabuhay. Hindi maitago ng Cat Ancestor ang kanyang saya habang sinabi niya kay Hu Yingbo. Ano? Nang lumabas ang mga salita, nagulat ang lahat. Ang Fox Ancestor ay sa wakas ay muling nabuhay. Talaga, nagulat si Hu Yingbo at hindi naiwasang magtanong. Tama, nauna siyang nabuhay at malapit na rito. Gayunpaman, ang Leopard Emperor ay nasa proseso pa rin ng muling pagkabuhay. Mataimtim na sabi ng Cat Ancestor. Ngayon ay isang masayang araw pagkatapos ng isa pa. Hindi lamang nawasak ang 5 Poison Divine Sect, ngunit maging ang Fox Ancestor, na namatay sa loob ng 100 taon, ay nabuhay na maguli. Hindi nagtagal, nakita ng mga tao ang isang magandang figure na naglalakad papunta sa 100 Beast Palace. Ito ay isang babaeng nakasuot ng puting damit na may 9 na puting fox na buntot sa likod niya. Ang kanyang cultivation level ay nasa Undying Soul Realm. Ang taong ito ay ang kamakailang nabuhay na mag-uling Fox Ancestor, si Hu Lingqing. Nang makita siya ni Hu Yingbo, agad siyang sumugod. Pagkatapos ng lahat, si Hu Lingqing ay kanyang asawa. Nang makita ni Yezuan ang Fox Ancestor, bahagyang kumulo ang mga sulok ng kanyang bibig. Inisip niya noong una na kailangan niyang umasa kay Hu Yingbo. Ngayong muling, nabuhay si Hu Lingqing, mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Ang 5 Poison Divine Sect ay nawasak at ang Fox Ancestor ay muling nabuhay. Sa makatuwid, hindi nagmamadali si Yezuan. Hinayaan muna niyang makahabol ang Fox Ancestor at Hu Yingbo. Sabagay, 100 taon na silang hindi nagkita. Gayunpaman, ang ama ni Luoluo ay dumating upang hanapin ang Fox Ancestor. Hinanap ni Yezuan ang buong Fox clan, ngunit walang nakakakilala sa kanya. Ito ay medyo ikinalulungkot. Ang 5 Poison Divine Sect ay winasak ni Yezuan. Sa isang paraan, nailigtas niya ang 100 Beast Region. Sa makatuwid, ang iba't ibang malalaking angkan ay nagtipo ng malaking halaga ng mga kayamanan at ibinigay ito kay Yezuan bilang gantimpala. Sa pagkakataong ito, kahit na hindi tumaas ang antas ng cultivation ni Yezuan, naibalik ang cooldown ng Unicorn's Descent. Para naman sa nabuhay na mag-uli na Fox Ancestor, pagkatapos ng ilang araw na pakikipag-usap kay Hu Yingbo,
dumating siya upang tulungan si Luo Luo na pag-aralan ang Heavenload Fox bloodline. Si Hu Lingqing ay isang kaharian na mas mataas kaysa kay Hu Yingbo. Ang kanyang bloodline ay mas marangal din kaysa kay Hu Yingbo. Sa makatuwid, mas marami siyang natuklasan kaysa kay Hu Yingbo. Naghintay si Ye Zuan sa secret room. Hanggat maaari siyang magtagumpay, hindi siya tutol sa paghihintay ng kalahating taon. Hindi naman kasi siya nagmamadali. Gayunpaman, sa ika-10 araw ng pananaliksik ni Hu Lingqing, Senior, paano na? Hindi naiwasang magtanong ni Ye Zuan. Nagtatanong siya isang beses sa isang araw nitong mga nakaraang araw. Mayroon akong paraan, ngunit natatakot ako na kailangan kong hayaan ang batang babae na muling magkatawang tao upang sugpuin ang Heavenload Fox bloodline. Sabi ni Hu Lingqing kay Ye Zuan, may paraan ka ba? Ngunit kailangan niyang muling magkatawang tao minsan. Tanong ni Ye Zuan na nakakunot ang noo. Oo, ang aking Hidden Spirit Fox bloodline ay pangalawa lamang sa Heavenload Fox bloodline. Bilang karagdagan sa aking cultivation level, mayroon akong 70% na pagkakataon na sugpuin ito. Kahit na hindi ito magtagumpay, ito ay magiging reincarnation lamang ng isang beses. Tumango si Hu Lingqing. Si Luo Luo ay 17 taong gulang lamang. Sa isang tulad niya na nabuhay ng 10,000 taon, ito ay isang kisap mata lamang. Kahit na ito ay nabigo, ito ay wala. Kailangan lang niyang lumaki muli. 70% na pagkakataon. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at tumingin kay Luo Luo. Tuwang-tuwa si Luo Luo nang marinig na may paraan, ngunit medyo nag-aalangan din siya. Kung tutusin, mayroon pa siyang kalahating taon para maghintay. Kaya naman nagpa siya silang maghintay muna. Ang pangalawang clone ni Ye Zuan ay nasa Land of Reincarnation pa rin. Nakipag-usap siya kay Hu Xinger, ngunit sa pagtataka ni Ye Zuan, pumayag kaagad si Hu Xinger. Siyempre, ito ay sa premise na sumang-ayon din si Luo Luo. Pagkatapos, sinabi ni Ye Zuan kay Luo Luo ang tungkol sa desisyon ni Hu Xinger. Pumayag si nanay. Ungol ni Luo Luo. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Hu Lingqing, mayroon ka pang kalahating taon. Mayroon akong 70% na pagkakataon ngayon, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang Heavenload Fox bloodline sa iyong katawan ay unti-unting gising. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi ko alam kung gaano ako magiging kumpiyansa. Nagulat sina Ye Zuan at Luo Luo nang marinig nila ito. Kapag malapit na ang Heavenly Tribulation, ang Heavenload Fox bloodline sa katawan ni Luo Luo ay tiyak na nasa ibang antas. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na madaragdagan ang kahirapan. Kabanata 1598. Sa madaling salita, pinakamahusay na gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, bababa ang rate ng tagumpay. Noong una ay nais ni Ye Zuan na itaas ang antas ng kanyang cultivation at tulungan si Luo Luo na malampasan ang krisis na ito. Pero ngayon, parang wala na siyang oras. Maaaring makapasok siya sa Heaven Ascension Realm sa loob ng ilang buwan, ngunit paano kung hindi niya mapigilan ang Heavenload ng Fox bloodline? Kung gayon, hindi ba kailangang muling magkatawang tao si Luo Luo? Ngunit pagkatapos, ito ay magiging isang ordinaryong reincarnation lamang. Okay, nakapagdesisyon na ako. Napaisip si Luo Luo at sumagot. Walang sinabi si Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, ito ang desisyon ni Luo Luo. Ngunit bagamat nakapagdesisyon na siya, bumalik pa rin si Luo Luo sa Land of Reincarnation sa pamamagitan ng planting space at nanatili sa Hu Xingir ng ilang araw. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik siya at naghanda upang muling magkatawang tao. Ang dating tao na tumulong sa kanyang muling magkatawang tao ay si Hu Xingir, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Samsara Realm. Sa pagkakataong ito, ang taong tumulong sa kanyang muling magkatawang tao ay si Hu Lingqing, na mayroong Hidden Spirit Fox bloodline at nasa ika-5 antas ng Undying Soul Realm. Hanggat nagtagumpay siya sa pagkakataong ito, hindi na kailangang katakutan ni Luo Luo ang Heavenly Tribulation noong siya ay 18 taong gulang. At kung bibigyan si Ye Zuan ng 18 taon, maaari siyang lumaban sa langit. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon na siya ng solusyon. Sa kabutihang palad, ang pisikal na katawan ni Luo Luo ay nasa ika-3 antas ng Undying Soul Realm. Kung hindi, magiging mahirap para sa kanya na muling magkatawang tao.
Kung tungkol sa seremonya ng reincarnation, hindi ito komplikado. Nasa secret room ang lokasyon. Si Hu Lingqing, na mayroong hidden spirit fox bloodline, ay gumamit ng sarili niyang pamamaraan sa kaluluwa ni Luo Luo at tinulungan siyang muling magkatawang tao. Ding! Sinusubukan ni Hu Lingqing na tulungan si Luo Luo na muling magkatawang tao. Sumasang-ayon ka ba? Ang Luo Luo ay pag-aari ni Ye Zuan. Kung may gustong gawin sa kanya, kailangan nilang humingi ng pahintulot ni Ye Zuan. Napahinto si Ye Zuan nang marinig niya ang notification. Tapos, sabi niya sa isip niya, agree. Hua! Si Luo Luo, na nakatayo sa gitna ng sekretong silid, ay biglang bumagsak sa lupa. Ngunit bago iyon, isang kakaibang enerhiya ang biglang lumitaw sa kanyang ulo. Ang enerhiyang ito ay hindi ang kaluluwa ni Luo Luo, ngunit ang reincarnation intent. Ang reincarnation intent na ito ay hindi kailangang gumala sa pagitan ng langit at lupa. Maaari itong pumasok sa katawan ng buntis. Si Hu Lingqing ay kumuha ng parol at inilagay ang reincarnation intent dito. Salamat, Senior. Kinuha ni Ye Zuan ang parol at tiningnan ang kalooban ng samsara sa loob nito. Bahagya siyang napabuntong hininga. Ang bagay ay sa wakas ay natapos na. Susunod, kinailangan niyang ipasok ang Wheel of Samsara sa katawan ng isang buntis. Naisip ni Ye Zuan ang Land of Reincarnation o ang Fox Tribe. Gayunpaman, ang mga tao ng Fox Tribe ay nasa matataas na kaharian at ang linya ng dugo ng Fox Tribe ay masyadong makapal. Madali para sa kanila na basagin ang selyo ni Hu Lingqing. Ang Land of Reincarnation's 100 Fox Manor ay pareho. Kaya naman, nagkaroon kaagad ng ideya si Ye Zuan, na ang Silverwing City ng Blood Rock Continent. Ang Silverwing City Master ay ang ama ni Luo Luo sa buhay na ito. Hindi dapat mahirapan para sa kanya na maghanap ng babaeng buntis na Fox Tribe. Napakahirap ng kapaligiran doon. Sa orihinal, ang Bloodstone Continent ay walang kahit isang eksperto sa Manifestation Realm. Dati, ang City Lord ng Silverwing City ay isang prime lamang. Napakababa ng bloodline density niya. Noong panahong iyon, dinala rin ni Hu Xinger ang ideyang ito at natagpuan ang Bloodstone Continent. Agad na ipinadala ni Ye Zuan ang parol na naglalaman ng habilin ni Luo Luo ng samsara sa lugar ng pagtatanim. Ganoon din ang ginawa niya para sa pisikal na katawan ni Luo Luo. Nakahanda siyang ibalik ito kay Hu Xinger. Pagkatapos, kinuha ito ng kanyang pangalawang clone sa Land of Reincarnation's 100 Fox Manor. Senior, ipapaubaya ko sa iyo ang pisikal na katawan ni Luo Luo. Babalik ako sa Bloodstone Continent para tulungan ang pagsilang ni Luo Luo. Matapos ibigay ni Ye Zuan ang pisikal na katawan ni Luo Luo kay Hu Xinger, agad siyang umalis patungo sa Bloodstone Continent. Ang Eye of the Void, na na-upgrade sa antas ng Immortal Eye, ay makakahanap ng higit sa 10 beses. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, maaari niyang direktang masira ang kawalan mula sa Land of Reincarnation hanggang sa teleportation array ng pamilyang Lu. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay, kababalik lang niya sa sacred land ng Panglei nang may mangyari na nagpaputi sa kanya sa takot. Tuldok. Whoosh! Ginamit ni Ye Zuan ang teleportation array ng pamilya Lu para mag-teleport pabalik sa Panglei Sacred Land. Gayunpaman, pagdating niya ay may kakaibang nangyari. Kotsa! Biglang nabasag ang parol sa planting space. Pagkatapos, ang kalooban ni Samsara ay lumitaw sa manipis na hangin. Nagulat si Ye Zuan. Biglaan ang nangyari na kahit siya ay hindi makapag-react sa oras. Habang siya ay nabigla pa, ang kalooban ng samsara ni Luo Luo ay biglang lumipad palabas ng landing point at tumungo sa hilaga. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Agad niya itong hinabol. Ang kanyang orihinal na katawan at clone ay nagbahagi ng parehong kaharian. Bagamat ang kanyang pangalawang clone ay binabantayan ng Lianian City, ito ay nasa Undying Stage 2 Soul Realm. Ngunit ang bilis niya talagang makahabol sa bilis ng pagwawalis ng Samsara Wheel. Sa isang iglap, nawala sa abot tanaw ang kalooban ni Samsara. F***, anong nangyayari? Bakit biglang lumipad ang kalooban ni Luo Luo ng Samsara? Hindi maisip ni Ye Zuan kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Luo Luo ay naging kalooban ng Samsara. Hindi niya ito makontrol. Kailangang mayroong panlabas na puwersa na kasangkot upang maakit ang kalooban ni Luo Luo ng Samsara.
Ito kaya ay ang mata ng reincarnation. Damn it! Nagmura si Yezuan. Papatayin niya ang sinumang maglakas loob na sumipsap sa kalooban ng samsara ni Luoluo. Gayunpaman, napakabilis ng kalooban ni samsara kaya hindi niya ito naabutan. Bukod dito, wala siyang anumang mga pahiwatig. Ito ay mahirap. Old Immortal Tianju. Oo, dapat kong tanungin si Old Immortal Tianju. Biglang may naisip si Yezuan. Agad niyang sinira ang kawalan at nakarating sa Cross-Realm Teleportation Gate na patungo sa Blood Rock Continent. Pagkatapos bumalik sa Blood Rock Continent, lumipad siya pabalik sa Lianian City at sumugod sa Wasteland. Ang serye ng mga pagkilos na ito ay tumagal ng wala pang 2 segundo. Madalas na siyang bumisita sa Wasteland. Pagkapasok, ginamit niya agad ang kanyang espiritual na kamalayan. Bago pa siya makapagsalita, narinig ang boses ni Old Immortal Tianju. Pumasok ka. Mabilis na pumasok si Yezuan sa light pillar at natagpuan ang Old Immortal Tianju. Anong problema? Hindi naiwasang magtanong ng matandang immortal na si Tianju nang makita niya si Yezuan. Si Yezuan ay nasa Undying Stage 2 Soul Realm. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakikita ang Old Immortal Tianju. Mukhang nasa Ascending Heaven Realm talaga ang Old Immortal Tianju. Senyor, ganito kasi. Mabilis na sinabi sa kanya ni Yezuan ang nangyari. Pagkatapos makinig, tumaas ang kilay ni Old Immortal Tianju at sinabing, ang kalooban ng samsara ay umalis sa sarili nitong North. Medyo nagulat din siya. Ang ganitong bagay ay hindi dapat mangyari ng madalas. Naramdaman niya sandali. Sa huli, nanlaki ang matandang mata niya. Ito, natigilan si Old Immortal Tianju. Hindi siya makapaniwala at napaisip sa sarili, paano napunta doon? Senyor, paano na? Napansin ni Yezuan na medyo kakaiba ang ekspresyon ng Old Immortal Tianju at nag-aalalang nagtanong. You don't have to worry about the wheel of samsara being absorbed. She's very safe. She just had a fortuitous encounter. Sagot ni Old Immortal Tianju. Nasa sadyang pagkikita. Ang isang kalooban ng samsara ay may hindi inaasahang pagkikita. Panipi, Kabanata 1599. Hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye, ngunit siya ay nagpunta sa gitna ng Panglay Sacred Land at malapit ng ipanganak. Kung gusto mo siyang mahanap, pumunta sa Panglay Goblin Tribe, sabi ni Elder Immortal Tianju. Ang sentro ng Panglay Sacred Land, ang Panglay Goblin Tribe. Paano doon ipinanganak si Luoluo? Hindi alam ni Yezuan, ngunit nabuhayan siya ng loob ng sabihin ni Elder Immortal Tianju na ligtas si Luoluo. Ngunit ano ang tungkol sa Heaven-Loathing Fox Bloodline? Hindi mo kailangang mag-alala, baka madaig ng kanyang Goblin Tribe Bloodline ang Fox Tribe Bloodline. Nakita ni Elder Immortal Tianju ang pagdududa sa mukha ni Yezuan at idinagdag. Sa ganitong paraan, si Yezuan ay ganap na napanatag. Tila isang magandang bagay ang naranasan ni Luoluo, mas mabuti kaysa sa isinilang sa isang ordinaryong Fox Tribe Bloodline. Hindi lang niya alam kung ano ang sinasabi ni Elder Immortal Tianju. Salamat, kuya, aalis na ako. Nagpasalamat si Yezuan at umalis. Hinintay ni Elder Immortal Tianju na umalis si Yezuan, pagkatapos ay tumingin sa malayo at biglang pamatak ang dalawang luha. Si Yezuan, na sumugod sa malawak na ilang na may takot, ay lumabas na may kapayapaan ng isip. Kasabay nito, sinabi ng kanyang clone sa Liuguang Sacred Land kay Hu Xingyi kung ano ang nangyari. Nagulat si Hu Xingyi nang marinig niya na ang kanyang anak na babae ay biglang lumipad, ngunit sa katiyakan ng isang eksperto, hindi ito problema. Gayunpaman, sinabi lamang ni Elder Immortal Tianju na si Luoluo ay ipinanganak sa Panglay Goblin Tribe. Panglay Sacred Land, Panglay Goblin Tribe, hindi maiiwasan na magkarelasyon ang dalawa. Hulaan ni Yezuan na ang Panglay Goblin Tribe ay ang Panginoon ng Panglay Sacred Land. Ang plano ni Yezuan ay ibalik ang reincarnation willpower ni Luoluo sa Blood Rock Continent at ibalik ito sa Lianian City o 100 Fox Manor pagkatapos maipanganak muli si Luoluo. Ngayong nagkaroon ng biglaang pagbabago, tila kailangan niyang hanapin ang tribong Panglay Goblin. Kaagad, ang kanyang orihinal na katawan at unang doppelganger ay mabilis na bumalik sa Panglay Sacred Land at tumungo sa Hilaga. Para naman sa pangalawang clone, nagpatuloy siya sa Lianian City para asikasuhin ang mga bagay-bagay.
Ang paglalakbay na ito ay tumagal ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw na ito, inimbestigahan din niya ang Panglay Demon Tribe. Ang Panglay Demon Tribe ay isa sa mga dakilang Panginoon ng Panglay Holy Land. Ang sentro ng Panglay Demon Tribe ay ang lugar kung saan naninirahan ang mga tunay na eksperto. Sa oras na ito, nakarating na si Yezuan sa gitna ng Panglay sa pamamagitan ng teleportation array. Ang sentro ng Panglay ay pinangungunahan ng Demon Clan. Walang gaanong tao, ngunit sa ilalim ng normal na mga pangyayari, napanatili ng Demon Clan ang kanilang anyo ng tao, na mas maginhawa. Nakipag-ugnayan na si Yezuan sa Demon Race noon. Sila ay isang napakalakas na lahi. Hindi man nila kayang talunin sila sa kanilang anyo ng tao, maaari pa rin silang mag-transform sa kanilang tunay na anyo. Mas malakas sila kaysa sa Tungtian Beasts. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na maging mas maingat sa pagkakataong ito. Pagkatapos magnilay-nilay, mabilis na pumasok si Yezuan sa gitna ng Panglay Sacred Land. Bagamat iniwan ni Luoluo ang kanyang pisikal na katawan, siya pa rin ang pisikal na katawan ni Yezuan. Hindi inalis ng system ang relasyon ng master-servant sa pagitan niya at ni Yezuan, kaya nararamdaman pa rin ni Yezuan si Luoluo. Gayunpaman, napakahina nito at halos hindi niya maramdaman ang direksyon nito. Sa makatuwid, malamang na siya ay napakalayo. Gayunpaman, ito ay naging napakahusay. Ito ay nagpaginhawa kay Yezuan. Ang direksyon ni Luoluo ay bahagyang nasa hilaga ng Sacred Land ng Panglay, kaya direktang sumugod si Yezuan sa direksyong iyon. Dapat sabihin na kung ikukumpara sa gitna ng Panglay Sacred Land, ang 100 Beast Territory ay baog. Matapos makapasok si Yezuan sa teritoryong ito, umasa siya sa Eye of Revelation at nakahanap ng maraming makalangit na kayamanan. Pagkatapos magmadali ng kalahating araw, ang kanyang ani ay maihahambing sa Chen Kun Ring ng Undying Soul Realm. Siyempre, lahat ito ay salamat sa mata ng pahayag. Kung ordinaryong tao lang, hindi magiging madali ang paghahanap. Ang sentro ng Panglay Sacred Land ay mayaman, ngunit ito rin ay lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay wala sa parehong antas ng 5 Poison Territory at 100 Beast Territory. Ang 6th Stage Undying Soul Realm Cultivators ay hindi bihira dito. Kung lumakad pa siya ng kaunti, malamang ay makikita na niya ang mga ito. Iniisip na ngayon ni Yezuan na mag-level up. Gayunpaman, kalahating araw lamang pagkatapos niyang pumasok sa gitna ng Panglay Demon Clan, isang biglaang malakas na dagandong ang nakakuha ng kanyang atensyon. May nag-aaway ba? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at hindi maiwasang tumigil sa kanyang kinatatayuan. Nagpasya siyang pumunta at tingnan. Kung may labanan, magkakaroon ng kamatayan. Isa itong pagkakataon para samantalahin niya. Gayunpaman, nang makalapit siya, napagtanto niyang hindi mahina ang mga taong nakikipaglaban. Sila ay hindi bababa sa 4th Stage Undying Soul Realm Cultivator. Ang pinakamalakas ay maging ang 6th Stage Undying Soul Realm Cultivators. Ang sentro ng Sacred Land ng Panglay ay talagang hindi dapat maliitin. Sa abot ng mata, nakita ni Yezuan ang dalawang grupo ng mga tao na nag-aaway. Mayroon ding ilang malalaking figure na nakikipaglaban sa langit. Giant Dragons at Sky Dragons. Medyo nagulat si Yezuan. Nakita niya na ang malalaking figure ay Sky Dragons at Giant Dragons. Gayunpaman, ang Sky Dragons ay nakikipaglaban sa Giant Dragons. Nagkataon, ang ilan sa mga taong nag-aaway ay biglang nagbago sa kanilang orihinal na anyo. Ang ilan ay nag-transform sa Giant Dragons, at ang ilan ay nagbago sa Sky Dragons. Anong sitwasyon ito? Nag-aaway ba ang dalawang angkan? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Maaari siyang sumali sa isang labanan sa antas na ito. Gayunpaman, tila hindi na niya kailangang gawin iyon ngayon. Bukod dito, one-sided ang sitwasyon. Ang Sky Dragons ay hindi kalaban ng Giant Dragons at direktang napigilan. Ang mga bangkay sa lupa ay pawang mga bangkay ng Sky Dragons. Demonic Dragon Palace, ayos lang na pinagtaksilan mo ang Panglay Demon Clan ko, pero tinulungan mo talaga ang masasamang Holy Lands na iyon. Kahit mamatay ako, papatayin ko kayong lahat. Isang matandang lalaki ang umungal sa langit. Kayong mga Sky Dragon ay isang grupo ng matigas ang ulo na matatandang lalaki. Gusto niyo ba akong patayin? Hindi magiging ganoon kadali.
Ngumisi ang isang binata sa gilid ng giant dragons. Pareho silang mga cultivator ng 6th stage Undying Soul Realm. Ang kanilang lakas ay hindi gaanong naiiba. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng Sky Dragons ay hindi makatagal ng matagal. Habang ang mga tao ay namatay, ang panig ng Giant Dragons ay nakakuha ng higit at higit na kalamangan. Tinatayang sa susunod na 10 segundo, mawawasak ang panig ng Sky Dragons. Sa di kalayuan, maingat na pinagmamasdan ni Yesuan ang labanan. Anyway, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, naririnig niya mula sa mga salita ng matanda na ang mga giant dragon ay tila mga taksil at nakipagsanib puwersa sa iba pang masasamang banal na lupain. Kung ikukumpara sa panig ng Sky Dragons, itinuring silang masama. Tila nakahanap din si Yesuan ng pagkakataong kumilos. Evil Holy Lands, ang tinutukoy ba nila ay ang Holy Lands sa labas ng Panglay Holy Lands? Palihim na sabi ni Yesuan sa kanyang puso. Gayunpaman, narinig lang niya ang tungkol sa Panglay Holy Lands at Glazed Light Holy Lands, pati na rin ang Mini Sky Dragon's Life Holy Land. Kung tungkol sa masasamang banal na lupang iyon, hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding, ang host ay nag-trigger ng Dragon Slayer title mission. Ang unang round ng misyon ay pumatay ng 10,000 giant dragons ng parehong level. Biglang tumunog ang isang system prompt. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yesuan na itaas ang kanyang kilay. What the hell was a title mission? Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong misyon. Gayunpaman, nang makita niya ang mga katangian ng titulong Dragon Slayer, hindi niya maiwasang mapalunok. Kabanata 1600, Dragon Slayer title, taasan ang lahat ng attribute ng host ng 30% at doblehin ang damage sa mga dragon. Napakaganda ng epektong ito, hindi lamang nad-oble ang pinsala sa mga dragon, ngunit mayroon ding 30% na pagtaas sa lahat ng mga katangian. Sapat na ito para gawin ni Yesuan ang kanyang makakaya, ngunit saan siya makakahanap ng 10,000 dragon ng parehong antas? Ngunit sa oras na ito, napagtanto niya na hindi kinakailangan na pumatay ng 10,000 dragon ng parehong antas. Kung pumatay siya ng mga mataas na antas ng dragon, mababawasan ang bilang. Siya ay kasalukuyang nasa ikalawang yugto ng Undying Soul Realm. Kung gusto niyang pumatay ng pangalawang stage na Undying Soul Realm Dragon, kakailanganin niya ng 10,000. Ngunit kung gusto niyang pumatay ng ikatlong yugto ng Undying Soul Realm Dragon, 2,000 lang ang kailangan niya. Ika-4 na antas ng Undying Soul Realm, 400. Ika-5 antas ng Undying Soul Realm, 80. Ika-6 na antas ng Undying Soul Realm, 16. Anyway, ito ay isang antas na mas mataas, kaya ito ay katumbas ng 5 beses sa mas mababang antas. Sa ganitong paraan, ito ay mas simple. Mukhang hindi masyadong mahirap. Napaisip si Yesuan sa kanyang puso, at pagkatapos ay direktang inilabas ang kanyang sandata. Mahigit 10 araw na ang lumipas mula noong huling labanan, at nangangati na ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, ang Old Tree at ang dalawa pa ay pareho. Kanina pa nila hinihimas ang kanilang mga kamay, naghihintay sa utos ni Yesuan. Target lahat ng dragon, patayin. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Yesuan sa mahinang boses, at pagkatapos ay sumabog ang buong katawan niya. Matapos matanggap ni Old Tree at ng dalawa pa ang utos, sumunod silang mabuti sa likod ni Yesuan at pinatay ang kanilang daan palabas. Sa kasamaang palad, ang ika-4 na antas ng Undying Soul Realm ay hindi nakakaakit ng maraming pansin. Mayroong higit sa 100 tao na lumahok sa labanang ito. Kung isinama ang mga bangkay sa lupa, ang kabuuang bilang ay higit sa 500. Ang kanilang pinakamababang antas ay ang ika-4 na antas ng Undying Soul Realm. Ano ang pagkakaiba nito kung marami pa? Gayunpaman, ang Old Tree at ang lakas ng iba pang dalawa ay hindi mailalarawan bilang normal. Ang aura ng mga dragon at makalangit na. Mga dragon ay halos magkapareho, ngunit medyo nagsasalita. Kapag ang mga dragon ay nagbago sa anyo ng tao, ang kanilang aura ay mas marahas kaysa sa mga makalangit na dragon. Bilang karagdagan, ang magkabilang panig ay may pagkakaiba sa pananamit, kaya hindi papatayin ng Old Tree ang maling tao. Canyon. Ang Old Tree ang unang pumasok.
Sumimangot siya sa likod ng ulo ng isang higanteng dragon at sumuntok. Ang Old Tree, na nasa ika-4 na yugto ng Undying Soul Realm, kasama ang buff mula sa Remnant Flame, ay nagawang pasabugan ang ulo ng Giant Dragon sa isang suntok. Bang! Sumabog ang ulo ng dragon, at namatay ito sa lugar. Ang mga halimaw ay iba sa Heaven-Span Beasts. Kapag namatay ang Heaven-Reaching Beasts, ang kanilang mga kaluluwa ay direktang mawawala. Gayunpaman, kapag namatay ang Yao Clan, ang kanilang mga kaluluwa ay iiwan lamang ang kanilang mga katawan. Kung wala silang paraan upang burahin ang kanilang mga kaluluwa, maaari pa rin silang maging mga kaluluwang gumagala at makatakas. Gayunpaman, ang Nihility Flame Sword Ripple ni Yezuan ay isang uri ng paglago na sagradong sining. Kahit na siya ay nasa ikalawang antas pa lamang ng Undying Spirit Realm, sapat na ito upang maalis ang isang ika-6 na antas ng Undying Spirit Realm na kaluluwa. Siyempre, kung ang Soul Realm ay mas mataas, halimbawa, ang ika-8 yugto ng Undying Soul Realm, kasama ang kasalukuyang kaharian ni Yezuan, hindi niya ito magagawang patayin. Sinota, nang makitang pinasabog ng Old Tree ang ulo ng isang Giant Dragon na kapareho ng level na may isang suntok, nanlaki ang mga mata ng kalapit na Sky Dragon, hindi naiintindihan ang sitwasyon. Gayunpaman, dahil pinatay ng Old Tree ang isang Giant Dragon, dapat ay tinutulungan niya ang Sky Dragons. Sa oras na ito, ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay pumasok na rin sa larangan ng digmaan. Nagtulungan silang dalawa at direktang napatay ang isang 5th level Undying Spirit Realm Giant Dragon. Ang ika-6 na antas na eksperto sa Undying Spirit Realm sa panig ng Giant Dragon ay pinigilan ng matandang lalaki ng Sky Dragon. Sa makatuwid, hindi na kailangan pang tumulong ni Yezuan at ng iba pa sa ngayon. Papatayin muna nila ang karamihan. Kasabay nito, pinahintulutan din ni Yezuan ang Ghost Dome Great Emperor na i-activate ang kanyang Undying Battle Soul, na nadagdagan ang lahat ng kanyang attribute ng 2 beses. Sa pagsali ng Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen sa labanan, agad na nagbago ang sitwasyon. Ang Sky Dragons, na orihinal na pinigilan, ay direktang nadama ang presyon na nabawasan ng higit sa kalahati. Hindi lang iyon, sa loob lang ng 5 segundo, 12 ng Giant Dragons ang nahulog, kabilang ang 3 5th level Undying Spirit Realm Giant Dragons. Sinota, ang ika-6 na antas na eksperto sa Undying Spirit Realm sa panig ng Giant Dragon ay may madilim na ekspresyon. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition. Kung aatakihin siya ng mga mahiwagang puwersang ito, hindi niya sila mapipigilan. Pumunta ka. Ang ekspertong ito ay gumawa ng mabilis na desisyon. Pagkatapos umungol sa langit, direkta siyang nag-transform sa kanyang Giant Dragon form. Gusto mo umalis? Patayin siya. Panipi. Kaagad na nagpadala ng mensahe si Yezuan kay Ghost Dome Great Emperor. Matapos ay activate ang kanyang Undying Battle Soul, hindi mababawasan ang lakas ng Ghost Dome Great Emperor. Hindi banggitin, ang higanteng dragon na ito sa ika-6 na antas ng Undying Soul Realm ay katumbas ng higit sa 600 higanteng dragon sa ikalawang antas ng Undying Soul Realm. Bilang karagdagan, nakumpleto na ni Yezuan ang 1/4 ng title quest. Shu, direktang lumipad ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen patungo sa ika-6 na antas ng Undying Spirit Realm Giant Dragon at agad siyang hinarang. Magwala ka. Ang Giant Dragon na ito ay umungal sa langit at direktang naglabas ng hininga ng dragon patungo sa Ghost Dome Great Emperor. Ang Giant Dragon na ito ay isang Fire Dragon ng Giant Dragon Race. Sa kanyang Cultivation Realm, ang hininga ng dragon na inilabas niya ay sapat na upang patayin ang isang 5th level Undying Spirit Realm expert. Gayunpaman, ang Ghost Dome Great Emperor ay direktang sumugod patungo sa hininga ng dragon gamit ang kanyang espada at talagang pinutol ito sa kalahati. Huhuho! Direktang sumugod ang Ghost Dome Great Emperor sa bibig ng Giant Dragon. Pagkatapos nito, isang malutong na tunog ang narinig habang pinapatay niya ang kanyang paglabas sa ulo ng Giant Dragon. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Narinig ni Yezuan ang tunog ng system notification mula sa malayo. Kaagad pagkatapos, mabilis siyang nagdagdag ng ilang mga laslas. Ang kaluluwa ng Giant Dragon na ito ay nawala, ngunit ang Elegy of Souls, amplification ay tumaas ng kaunti.
Ngayong patay na ang kanilang pinuno, ang natitirang mga dragon ay walang pinuno, at agad silang naghiwa-hiwalay. Sa kasamaang palad, paano sila binitawan ni Yezuan ng ganoon kadali? Wala pang ilang segundo, napatay ang lahat ng giant dragons. Sinulyapan ni Yezuan ang Dragon Slayer title mission at napansin na nakumpleto na niya ang quarter nito. Para sa mga bangkay ng giant dragons na ito, ang Old Tree ay hindi makapagpino at hindi sila kayang lumunin ni Yezuan dahil sila ay mula sa demon race. Kaya naman, tamad silang magmalasakit sa kanila. Gayunpaman, natural na hindi papalampasan ni Yezuan ang kanilang yin at yang rings. Maraming salamat sa tulong ng lahat. Ang matandang ito ay si Keboan. Ang 6th stage Undying Soul Realm ng The Heavenly Dragon Race ay lumapit sa harap at itinaas ang kanyang mga kamao patungo sa Old Tree. Ayos lang, daan lang siya. Mabagal na sabi ni Yezuan at nagpatuloy sa pagkolekta ng yin at yang rings. Medyo nagulat ito kay Keboan. Agad niyang napagtanto na ang namamahala ay hindi ang lumang puno, kundi si Yezuan. Kahanga-hanga ang lakas ng kamahalan. Came time na hinihiling ng matandang ito na ihatid kami ng kamahalan pabalik sa aming lahi. Si Keboan ay dumiretso sa punto. Huminto si Yezuan at tumingin kay Keboan habang sinabi niya, hindi ako gumagawa ng mga bagay ng walang gantimpala. Maliban kung maaari kang kumuha ng isang bagay na interesado ako. Tumigil sandali si Keboan. Naalala niya na kailangan niyang ipaalam sa kanyang mga superior sa lalong madaling panahon. Kaya naman, nagnalit siya ng ngipin at naglabas ng isang bagay mula sa kanyang yin at yang rings. Ang item na ito ay ang Strange Flame Lantern na dating taglay ni Yezuan. Sa loob ng Strange Flame Lantern na ito ay may hugis pulang lotus na apoy.